umaga, walang kasing ganda. Amoy roses ang namoyak. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa. Si Kapitan Tiago ay nangako na siya daw ang magpapagawa ng hitsyo, kaya't nilagyan ko ng fuse at tinamnan ng bulaklak. Masasabi ninyo po ba kung alin ang libing na may tandang krus sa dako roon? Sinunog ko ang krus. Utos ng kurang malaki, si Padre Garrote. Nasaan ang patay? Ilang buwan na pong ipinahukay sa akin ng kurang malaki. Ilipat ko raw po sa libingan ng mga Tsino. Umuulan noon, at totoong mabigat kaya. At ikaw ay sumunod? Ginoo, huwag kang magalit. Hindi ko inilibing ang patay sa libingan ng Tsino. Inisip ko napakababa mapasama sa libingan ng mga Tsino. Kaya inihagis ko sa lawa. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala, hindi ako may sala. Si Padre Damaso ang may gawa nun. Siya ang pinalitan ko. Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo. Higit doon ang hinihintay ko kapag gumuguhit ang matatalim na kidlat at kulog na maaaring makapatay ng tao at makasunog ang bahay. Makakabuti ito sa lahat. Minungkahi ko bumili ng panghuli ng kulog, ngunit ako'y pinagtawanan. Sasama ba kayo sa akin? Ipaghahanda kayo ng masarap na hapunan ng inyong ina. Kaya po Kaping Padre Sinasaltan Mayor. Pagkatapos na ikawalo at saka ka na makakauwi. Mag-ingat kayo, huwag kayo lalapit sa kampana kapag kumikidlat. Halika, pumasok ka. Ako'y nagtungo sa libingan ni Don Rafael. Hindi ba kayo nandaan sa nangyari sa kanya? Bakit hindi? Isa ako sa alin na nakipaglibing. Hindi ako sang-ayon sa pagkasali ng kabantugan. Ginagala ko ang ama dahil sa anak, hindi ang anak dahil sa ama. Mabuti ang purgatorio dahil naaalala ng buhay ang patay. Ngunit wala to sa Biblia o aral ni Jesus o Moises. Kuya, paano na tayo? Hindi ko naman inakuha ng 10 piso, pero sinasabi ko lang kung kumuha. Huwag kang matakot, Crispin. Basta hindi totoo ang paratang nila. Makakalabas tayo dito ng maayos. Pero kuya, gusto ko na umuwi kay Nay. Basilio, minumultahan kita ng kalahati dahil hindi sunod-sunod ang pagtugtog mo ng kampana. Ikaw, Christina, ay may iwan hanggang hindi mo nilalabas ang iyong ninakaw. Hindi po siya magnanakaw! Tulong!
Para sa mga anak mo yan. Darating silang gutom na gutom sapagkat malayo ang kanilang pinanggalingan. Pinilit tulugan ay wala diri mo nanay. Inay, pagbusan niyo ako pinto. Anak ko! Huwag kang matakot, Inang. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Pinagbintangan siya magnanakaw. Tumakas ako gamit ang lubid. Diyos ko! Salamat at ligtas ka! Mas mabuti tayong tatlo na lang ang magsama. Ako'y nanaginip, Inang. Ano yon? Ayoko na po magsasakristan. Makikiusap ako kay Ginoong Ibarra upang magpastol ng kanyang baka. Magtitinda tayo ng prutas at manghuli ako ng ibon upang may kita tayo. Pag may ipon na tayo, ipapadala natin si Crispin sa Maynila at upang ipag-aral siya ron. Maaari ko bang makausap ang pari? Si Crispin po ba ay nasa sakristiya? Si Crispin? Nasa inyong bahay. Si Basilio ang nasa amin, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Maaari ko ba siyang makausap? Totoo nga siya ay naiwan dito. Ngunit siya ay nagtanan matapos siyang makapagnakaw ng maraming bagay. Iniutos sa akin ng kura na ipagbigay alam ko sa Guardia Civil. Kaya't marahil ay naparoon na sa inyo upang hanapin ang mga bata. Sino yan? Ako po, isang hamak na guro sa ating bayan. Pasok po, Ginoo. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Ginoo, nais ko lamang iparating ang aking hiniing tungkol sa kalagayan ng edukasyon sa ating bayan. Ano po ba ang suliranin? Napakahirap po ng aming kalagayan. Wala kaming sapat na aklat at ang aming silid-aralan ay sira-sira. Kapag sinusubukan kong ituro ang makabago at mas mabisang paraan ng pagtuturo, tinututulan ng mga makapangyarihan sa bayan. Sino ba ang tumututol? Ang kura paroko po, ayaw niyang turuan ang mga bata ng wikang Espanyol. Gusto niyang manatiling mangmang ang ating mga kababayan upang hindi sila lumaban. Napakasakit pakinggan. Hindi ba kayo lumapit sa may mga kapangyarihan? Sinusubukan ko po, ngunit pinapagalitan lamang ako. Hindi ko na rin matanggap ang sahod ko ng buo dahil kinukuha ng mga may kapangyarihan sa bayan. Nakakagali! Ang edukasyon ang siyang susi sa pag-unlad ng bayan, ngunit hinahadlang ito ng mga ganid sa kapangyarihan. Hindi dapat masyadong matuto ang mga Indio. Kapag natuto silang magbasa at magsulat ng Espanyol, maghihimagsik ang mga yan. Sang-ayon ako sa iyo, Padre. Ang edukasyon ay limitado lamang sa mga nais nating pag-aralin. Totoo nga po. At ang gurong iyon ay masyadong pinapaboran ang pagbabago. Dapat siyang patahimikin. Sayang, ang bayan ay nawalan ng isang guro na may tunay na malasakit. Wala na po akong magagawa. Mas pipiliin ko pa ang buhay na tahimik kaysa sa patuloy na paghihirap. Darating ang araw na ang ating bayan ay magigising sa katotohanan. Mga Ginoo, narito tayo para pag-usapan ang ating pista. Kailangan natin siguraduhin na magiging matagumpay at hindi magulo. Tama. Ngunit sana'y pag-isipan natin ito na mabuti. Hindi natin dapat aksayin ang pondo ng bayan sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. May iba tayong mga problema na dapat pagtutuunan ng pansin. Aba, Don Filipo, ang pista ay mahalaga sa ating bayan. Ito ay isang tradisyon na dapat ipagdiwang ng buong sigla. Hindi natin dapat tipirin ang pista. Kakailanganin natin ng magagamang paputok, maraming pagkain at isang malaking posisyon upang mapakita ang ating pananampalataya. Bakit natin gagastusin ang pondo ng bayan sa mga bagay na pangadalian lamang? Mas mainam na gamitin natin ito sa mga proyekto tulad ng pagpagawa ng kalsada at paaralan. Ang desisyon ay pabor sa mungkahi ni Kapitan Basilio. Magdaraos tayo ng engranding pista tulad ng nakasanayan. Sayang, isa na namang pagkakataon na sayang para sa tunay na kaunlaran.
Lumayat ka sa amin. Kung hindi, igagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka! Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalo ko po siya kanina sa kumbento, ngunit sinabi lang nila sa akin na... Kung ganon, ibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka na namin huhulihin. Ang mga anak ko po ay kahit naghihirap ay hindi nagnanakaw. Magalog po kayo sa aming bahay at kapag kayo po ay nakakita na kahit magkano, ay gawin na ninyo sa amin ang nais yung gawin. Kung ganon, ay dadalhin ka namin sa kwartel. Crispin! Seryo? Ang mga anak ko! Ay, di lang na naman ng kahit si Inay! Crispin? Cordelia? Susulatan ko na ang aking mga kaibigan at gawa mo sana ng paraan upang hindi makasama ang mga kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupuna akong lagi niya akong tinitingnan. At tuwing ako'y kinakausap ay marami siyang sinasabing hindi ko nauunawaan. Gawan mo sana ng paraan upang hindi siya maanyaya. Naririto siya at mainam naman ang pakikitungan niya sa akin. Yamang pista ang ating pinag-uusapan. Kung mamarapati ninyo, kayo'y aking inaanyayahan dumalo sa salo-salong idaraos bukas. Yan po'y isang kasayahang inihanda naming magkakaibigan. Saan ninyo idaraos? Ang ibig po ng mga dalagay sa batisang malapit sa gubat na malapit sa balete. Kaya't maagang-maaga kaming tutungo roon nang wag abutin ng araw. Ang gandang pagkakataon, kaya tinatanggap ko at upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ako po'y mauuna na. Ginoo, hindi niyo po ako kilala. Ngunit 2 araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba kayo sa akin? Hihingi ko po sana ng tulong ang aking asawa at mga anak. Ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asawa ay nasiraan ng isip. Sabihin mo sa akin habang tayo ay lumalakad. Gisingin ninyo ang mga natutulog pa. Noong mga bata kami ay hindi naman kami nag-iingay ng ganyan. Ni hindi rin naman kayo gumigising ng napakaaga gaya namin. Ni ang mga matatandang lalaki, mga antukin. Galit-galitan ka. Huwag mong kausapin. Kagalitan mo para huwag mawili sa masama. Huwag ka naman magpakahigpit. Higpitan mo. Huwag kang ulol. Ang nanganganib ay dapat sumunod hanggang nanliligaw. Pagtapos riyan, pag nag-asawa na, ay wala na yung ibang gagawin kung hindi ang magustuhan lang. Ano namang alam mo sa bagay na yan, bata ka?
Tahimik ba ang dagat? Palagyan niyo ba'y magiging magandang panahon? Pag po kayong mangamba, ako'y marunong lumangoy. Dapat siguro'y magsimba muna tayo. May oras pa po at magagawa pa. Si Albino po noong ito'y bata pa ay naging seminarista. Makapagmimisa siya sa bangka. At tayo lamang ba ang mga babae rito? Tayo lamang ba? Aray! Parang dali-ulitin. Subukan mong lumangoy at huling gamit ang iyong kamay. May nakita akong anino sa tubig. Tila may kung anong gumagalaw. Anong ibig mo sabihin? May buhaya sa ilalim ng tubig. Oh, baka napain tayo. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala rito. Sakit ang pari. Ilang araw nang hindi kumakain. Sa 6 na pinggang ulam sa mesa, ay 2 ang hindi napansin. Ihanda niyo ako ng isa sa sasakyan at itungo sa kagubatan na puno ng nakakakilabot na puno. Padre, saan po kayo galing? Ang dami niyo pong galit sa katawan. Nadapa po ba kayo? Hindi! Ako'y naligaw! Alam mo ba, Crisostomo, ang mga bituin ay parang mga pangarap. Maliwanag sila sa gabi, ngunit madaling natatakpan ng mga ulam. Anong hindi mo sabihin? Ang hangarin mo magtayo ng paaralan ay malangan. Ngunit hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ng pagbabago. Ang mundo ay hindi kasi inosente ng isipan mo. Kung hindi natin sisimulan ng pagbabago, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Hindi ko hayaang manatili sa kadiliman ng ating bayan. Ang sigasig ko ay kahanga-hanga. Ngunit tandaan mo itong ibarang. Kung sino ang naglalakad sa gitna ng mga leon, ay dapat laging handa. Sapagkat ang taong may dalang ilaw sa kadiliman ng lugar ay sila ang pinapatay. Kung ganun, handa akong harapin ang anumang kapalaran. Andaan may puno ng tinik, Crisostomo. Huwag kang padalos-dalos. Sapagkat minsan, ang revolusyon ay nagsisimula sa isang taong hindi naasahan. Thank you.